Dahil sa matinding selos, 2 buhay ang kinuha niya. Ngunit bakit nga ba napawalang sala ang sikat na pintor na si Antonio Luna? Ikukwento ko sa inyo ang isa sa pinaka-kontrobersyal na kaso sa kasaysayan. Ipinanganak bilang si Juan Luna de San Pedro y Novicio Ancheta sa bayan ng Badok sa Ilocos Norte. Ikatlo sa 7 magkakapatid. May kaya ang pinagmulan niya na pamilya. Nang taong 1886, si Juan Luna ay 29 na taong gulang na. Nakipag-isang dibdib ito sa kanyang pinakamamahal at sinisinta na si Maria de la Paz Pardo de Tavera. Madalas na tawagin ito sa pangalang Paz. Matapos ang seremonyas, agad na naglayag ang dalawa sa Europa. Doon dumaan sila sa Venice, sa Italia, saka dumiretso na sila sa Roma. Sa wakas nakarating sila sa Paris, na huling destinasyon nila na mag-asawa. 2 taon na ang nakararaan. Ipininta ni Juan Luna ang spolarium. Dito naging solido ang kanyang pangalan sa mundo ng mga pinaka-magagaling na mga pintor. Ang kanyang obra ay humakot ng 7 mga gintong parangal. Ito ay dahil ipinakikita ng pintang ito ang kalagayan ng kapwa niya Pilipino sa kamay ng mga mapang-aping dayuhan sa sarili nilang bansa na sinilangan. Sa loob ng mga ilang taon, ang pagsasama ng mag-asawa ay talaga naman na naging napakaligaya. Sa panahong ito, isinilang ang kanilang panganay na anak na pinangalanan nila na si Andres. Makalipas pa ang isa pang mga taon, isinilang naman ang kanilang anak na babae na pinangalanang si Maria. Ngunit sa kasawiang palad ay pumanaw ito agad pagkapanganak pa lamang. Parehong galing sa mayamang angkan ang mag-asawang Juan at Paz. Dahil parehong mga estadong pinanggalingan, napakadaming bagay ang kanilang pinagkakasunduan. Masasabi na maigi sila na nagkakaintindihan. Pareho din sila ng mga mayayaman na mga kaibigan. Kabilang na dito ay ang ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Ngunit ang lahat ay nagbago pagtungtong ng taong 1892. Dumating sa buhay ng mag-asawa itong si Monsieur de Zac. Sa panahong ito, 4 na taon na mag-asawa si Juan at si Paz. Tila ba sa mga panahong ito ay lumalabas na ang pagkakaiba ng mag-asawa. Kilala itong si Juan na katulad ng kanyang kuya na ang general na si Antonio Luna. Napakaikli po ng kanya rin na pasensya. Minsan na nagkwento itong si Paz sa kanyang mister na si Juan na nagkakilala sila nito ni Duzac sa isang bakasyon na kanyang pinuntahan. Ilang taon na rin naman ang nakararaan. Ayon sa may bahay na kagiliw-giliw daw ang Ginoo. Ngunit ang kwentong ito ay hindi ikinatuwa ng kanyang mister. Hindi maganda sa pandinig niya ang kwento ng sariling misis niya. Mas naging mainit pa ang tanyag na pintor nang minsan pumunta sa bahay nila itong si Duzac at hanapin ito ang may bahay na si Paz. Ang engkwentrong ito ay ang masidhing ikinagalit ni Juan Luna. Dali-dali nitong hinanap ang kanyang may bahay. Saka nang matagpuan niya ito ay halos kalad ka rin niya ito pauwi sa kanilang sariling tahanan. Saka doon ay siya na pinagbantaan. Ayon kay Juan, may hindi magandang mangyayari kay Paz kung patuloy nitong kakausapin si Duzac. Ngunit ang bantang ito ay tila ba binaliwala ng kanyang may bahay. Kaya naman minsan nang maabutan ito na nag-uusap ang dalawa, ay matinding pinagbuhatan ni Juan Luna ng kamay ang kanyang esposa. Sa tindi ng kainitan ng pangyayari, kinuha ni Juan Luna ang magagandang damit ng kanyang asawa, saka ito ay kanya na sinilaban. Dahil sa takot, nanakbo paalis si Paz, paalis ng kanilang tahanan at ito ay nagtago sa bahay ng kanyang ina. Ngunit nasundan pa rin ito ng kanyang esposo na si Juan sa bahay na tinutuluyan nitong si Paz. Naabutan mismo ng sikat na pintor na naroroon din ang lalaki na si Duzac. Sa pagkakataong ito, kumbinsido na itong si Juan Luna na pinagtataksilan nga siya ng kanyang pinakamamahal na esposa. Umalis na ito nang nag-aapoy pa ang kalooban. Kinabukasan, bumalik ito sa bahay na pinaglalagian ni Paz. Doon gamit ang kanyang tungkod ay paulit-ulit nito siya na hinambalos. Sa pagkakataong ito, mga katinagalog ko, narinig na ng ina ni Paz ang kaguluhan at ang komosyon. Sa gulat nito, naabutan niya kung ano ang ginagawa
ni Juan Luna sa mismo na anak niya. Agad na tinawag ng ina ang kapatid ni Paz, ang mga kuya niya, upang awatin ang ginagawa sa kanya nitong si Juan Luna. Ngunit naglabas ng armas si Juan at sinabi na gagamitin ito sa kanila ang sandata na kanyang daladala. Kalaunan, kumalma rin naman itong si Juan na pag-usapan naman na nangyari sa kanilang mag-asawa. Kaya naman unti-unti lumamig na din ang hindi magandang pangyayari sa kanyang mahal na pamilya. Ngunit yun ay akala lang pala nila. Matapos ang ilang linggo, ika-22 ng Setyembre ng taong 1892, dinalaw ng mga kuya ni Paz ang kanilang kapatid at pamangkin na si Andres dahil nabalitaan nila na ang dalawa ay dinapuan ng karamdaman. Sa pagkakataong ito, bumalik na si Paz kasama ang ina sa bahay nila ni Juan Luna. Naging mabilis lang ang pag-uusap ng magkakamag-anak. Nagpasya ang magkapatid na kakain lamang sila sa labas ng umagahan na ayaw sana nila na sila ay makaabala pa. Sa paglabas ng magkapatid, susunod na sana ang mag-ina na si Doña Juliana at ang kapatid na si Paz sa kanila. Ngunit sa pagbaba pa lang nila ng hagdan na doon si Juan ay nakaabang. Hawak nito ang kanyang armas na dibala. Kinalabit nito ang gatilyo, ngunit hindi tinamaan ang mag-ina dahil sa alingaw-ngaw ng putok na siyang narinig naman ng mga kuya nitong si Paz. Agad na sila ay tumakbo pabalik sa bahay nitong si Juan Luna. Doon sinalubong sila ng kanyang mga bala. Malubhang nasugatan ang magkapatid. Saka umakyat si Antonio sa kanilang bahay. Sinundan ang mag-ina na ngayon ay nagkulong sa takot sa banyo ng kanilang tahanan. Saka tinadyakan ni Juan Luna ng malakas ang pintuan. Ang unang putok ay tumama sa ulo ni Doña Juliana na siya namang agad nito na ikinasawi. Muling ipinutok ni Juan Luna ang isa pang bala. Sa pagkakataong ito sa kanyang may bahay, ito ay direkta sa ulo na tumama. Nakaligtas man si Paz. Ngunit matapos lamang ang 11 araw dahil sa natamo nitong pinsala, ito rin naman ay binawian ng buhay. Ngunit sa kabila ng pag-amin ng sikat na pintor sa kanyang pagkakasala na nagawa, ito pa rin po ay napawalang sala. Matapos lamang ang 1 araw na litisan dahil sa Paris, lalaki lamang ang mayroong lamang na karapatan at sa batas doon pinapayagan ang pagkuha ng buhay ng isang misis na nangangalo niya. Si Juan Luna ay inatasan lamang magbayad sa korte ng ginastos nila para sa kopya ng kaso na ibinigay sa kanya. Ang halagang ito ay 40 francs lamang o kung dadalahin dito sa atin sa Pilipinas na ngayong panahon ay 2,600 pesos lamang. At matapos lamang po ang 5 mga araw mula nang ito ay mapawalang sala, lumipat agad itong si Juan Luna kasama ang supling niya na si Andres sa Madrid sa Espanya. At doon na natili ng 17 mga taon. Matinding panibugho naman ang nadama ng pamilya ng kanyang asawa dahil sa selos nito, kinuha nito ang buhay ng kanilang ilaw ng tahanan kasama na ang kanilang kapatid na babae. Kaya naman binura ng mga ito ang lahat ng litrato ng pintor sa kanilang mga pintang larawan at litrato para sa kanila. Pumanaw na rin itong si Juan Luna. At dahil nga ang kapatid na lalaki ni Doña Juliana na ina ni Paz ay isang tanyag na historiador at respetado rin na doktor, sinigurado nito na nakalagay sa aklat ng kasaysayan ang ginawa ng pintor na si Juan Luna sa kanyang sariling biyanan at asawa. Ayon sa kanya na hindi dapat matakpan ng kanyang kasikatan ang kanyang nagawang matindi na kasalanan. Taong 1894, bumalik tong si Juan Luna sa Pilipinas. Taong 1899, pumunta naman ito sa Hong Kong at ng ika-7 ng Disyembre ng taong 1899, inatake si Juan sa puso na siya naman itong agad na ikinasawi. Ang marami sa ipininta nitong obra ay kasama na nasira at nasunog nang maganap ang ikalawang digmaang pandaigdigan. Mga katinagalog ko, kung kayo po ang tatanungin, tama ba ang ginawa nitong si Juan Luna sa kanyang biyanan at sinasabing nagtataksil na asawa? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.